Well, tingin naman natin mas okay kaysa yung dati, di ba? Mas okay siya kaysa dating DepEd Secretary in terms of performance and in terms of yung pagsuporta niya doon sa mga kahilingan ng mga teachers. So, ito nga kahapon meron nga siyang statement ng pagsuporta doon sa pagtaas ng sweldo ng ating mga teachers. Kung matatandaan natin, in 18th Congress, meron siyang proposal for salary grade 19, which is aligned with the proposal ng ACT Teachers Party List ng Makabayan na 50,000 entry level para sa mga teachers. So, tinitignan naman niya na mapapag-aralan ito. Bagamat may mga ganitong welcome na mga move ng ating ng bagong secretary, malaki pa rin ang hamon namin sa kanya, no? Yung educational system natin, talagang lugmok na lugmok, no? Yung educational crisis natin, kaugnay halimbawa doon sa K-12 curriculum. Isa siya sa mga pangunahing author nitong K-12 program na tingin natin ay palpak. So, sana may gawin siya rito, no, para ma-improve at ang curriculum gusto natin maging akma sa pangangailangan ng ating bansa, ma-train yung ating mga kabataan para maglingkod sa bayan at talagang magamit yung kanilang natutunan kahit sa basic education sa pagpapaunlad ng ating bansa. Okay? So, dapat ay i-overhaul ang K-12 program at yung budget sa education ay at least man lang makatungtong sa 6% ng GDP. Si Secretary Angara ay isa sa mga chairman ng Finance Committee sa Senate at alam niya yung mga budgeting and appropriation. Yun yung sinasabi natin. At yung mga perennial problems ng education, yung kakulangan ng classrooms, 160,000 pa yung kulang na classrooms. Kung sa nakaraang administrasyon ng DepEd, 2,000 lang mahigit ang naipagawang classrooms, no, sa nakaraang taon. Kaya kailangan mag-double time siya at mag-hire ng more than 10,000. Hindi sapat yung 10,000 na teachers na i-hire every year. At yung dagdag din na classroom, 160,000 yung